Hello mga ka-fellowship, yung centerpiece na malaki na ating gagawin ngayon ay gagamitan natin ng anahaw. Fan type po siya. Tapos yung pong dahon ng palmera na ginunting na po natin, naka-shape up na po yan. Yung pong orange na gladiola, ayan po, long stem po yan. White gladiola rin po, long stem din po yan. And yung pong maroon na gladiola. And gagamit din po tayo ng white aster na puro long stem po yan. And of course, to start, ilalagay po natin yung ating pong mga dahon according dun sa design na ating pong gusto. Pwede po tayong mag-create ng design na ating pong naiisip. Mas maganda po yun kasi po, yan po ay originally galing po sa atin. Hindi po siya makaka-copyright sapagkat tayo mismo nakapag-isip at gumawa. Hindi rin natin pinagdaramot yung ating pong mga designs. Pwede nyo pong gayahin pero mas in-encourage ko po kayo na gumawa ng sarili ninyong design para mas lalo po tayong matuto at ma-upgrade po yung ating talent in regards po sa paggawa ng mga flower arrangement or mga centerpiece na katulad ng ginagawa nating malalaki. Ayan po siya. And doon po sa ating mga vase, yung mga vase na ginagamit natin, kung mapapansin po ninyo, isa lang po yung vase na ating pong ginagamit. Pero later on, sa mga susunod nating mga videos, maglalagay po tayo o gagamit tayo ng mga iba't ibang klase ng vase na po pwede po nating ma-adapt o kaya pwede po nating gawin. As much as possible po kasi, mas maganda po na tayo ay nag-surf o kaya tayo ay nag-check po ng mga iba-ibang mga gagamitin natin o materials, raw materials na po pwede natin o kaya kaya natin gawin para nang sa gayon makatipid po tayo at syempre maiba po yung ating pong mga ginagawa or designs na ating pong ginagamit. Ayan po siya. So, after po natin ma-line up yung ating pong mga dahon, of course, ilalagay na po natin yung ating pong pinaka-center in which ang ginamit po natin ay yung pong ating pong maroon na gladiola. Yan po inilagay natin sa center. Kasi kung papansin po niyo yan mamaya, yung pong ating pong design is sa middle part ay yung pong ating maroon or red na gladiola ang ating pong ilalagay. And then sa left side naman ay gagamitan po natin ng white. And then sa isang side naman po, sa right side, ay gagamit po tayo ng yung pong orange. And tatandaan po natin, lagi ko pong ina-advise, kapag bumili po tayo ng long stem na flowers, wag po nating itatapon yung ating mga stem niya. Kasi in the later part po, magagamit po natin yan para pang design or pang contour o panlagay natin sa replacement dun sa mga areas na kung saan medyo maluwag or medyo manipis po ang dating o kaya nahalata po na hindi po siya gano'n na kumbaga meron po nakikitang siwang. Ayan po. So, ayan po siya. Kung makikita po ninyo, yung left side po ay nilagyan na po natin ng white gladiola. Iubos po natin yan. Bali, ang ginamit po natin dyan ay 3 bundle po. Isang bundle po ng every color. Ayan po. And then, kung napapansin po ninyo, yung ating pong mga stem na pinagputulan, inilalagay na po natin sa areas kung saan po pwede siyang mailagay. Lalo na dun sa areas na kailangang i-refill para magmukha po siyang buo. At talaga naman pong mas gaganda pa po siya kasi yun po yung mismong dahon na ginagamit po natin. Isisingit-singit lang po natin yan sa mga areas na kung saan po pwede po natin siyang ilagay para na sa gayon lalo po siyang gumanda. Ayan po. So, after po nating mailagay yung sa left side naman, sisimulan naman po natin na ilagay yung pong ating pong last color. Yan po yung orange. Ayan, mag-i-start po tayo sa middle. Mostly po pag ganyan na 3 divided colors po yung ating ginagawa, dinidivide natin into 3 din. Parang nagkakaroon po siya ng Y shape. Isa sa middle, isa sa left side, tapos isa po sa right side. At ang kinukuha po natin na gladiola is yung pong hindi pa masyadong bumuka kasi yan po ay after 24 hours po yung mga flowers na yan, yung mga buds po niyan ibubuka na. Ayan po siya. So iubos po natin yung yung isang bundle. And ang isang bundle po niyan, ulitin ko po ulit, is 12 pieces po ang isang bundle. At yan po ay mabibili sa iba't ibang flower shop. At kung gusto po ninyo magpa-reserve, mas maganda po na ipa-reserve po ninyo a day before. Kasi po pag ipapa-reserve po ninyo yan ng medyo late na, medyo nakabuka na po yung mga buds niya at
kinaumagahan po, after 24 hours po kasi medyo malalanta na po yung first bud na bumuka. So as much as possible, mas maganda po na ipa-reserve po natin siya ng on the day itself na lang, kung lalo na kung yung stock naman ay available doon sa flower shop na ating pong pagbibilhan or doon sa ating pong supplier. Ayan po. So, same thing po, yung ating pong mga remaining na mga dahon, makinat out po natin, ilalagay po natin doon sa areas na kung saan kinakailangan pong lagyan para ma-refill at mabuo po yung ating pong design. Ayan po. And, syempre, yung last touch po natin as yung pong white aster na ating pong ilalagay. Yan po yung pinaka-final touch in which yan po natin, ilalagay po natin sa mga areas na talagang kinakailangan na to give contour at lalo na po magpipresent po ng ganda ng ating pong centerpiece. And yan po ay mas maliliit po yung mga flowers niyan kung mapapansin po ninyo. Kasi kung pang contour lang ang gagawin natin, huwag po masyadong malaki para hindi ma-overpower yung main flower po natin. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay mga ka-fellowship. Abangan po ninyo yung mga iba pang nating mga videos. Pasensya na po kung medyo na late at natagalan po yung ating pag-upload dahil naging busy po tayo lately sa iba't ibang mga gawain sa ating church. Ayan po. Maraming pong salamat sa inyong suporta, lalo na sa inyong panonood. At hinihiling ko po na kayo po ay patuloy nyo po itong subaybayan at mag-like, share na rin po yung ating pong mga videos. Maraming pong salamat. God bless you all and God bless you always.